Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon, ay batay sa isang pelikula na may titulong The Princess Diaries, isang pelikula na inilabas taong 2001, na pinagbibidahan ng actress na si Anne Hathaway. Halina at samahan ako sa ating kwento. Si Mia Thermopolis, ay isang simpleng babae, na nakatira kasama ang kanyang ina na pintor, sa isang inayos na firehouse sa San Francisco. Si Mia, ay hindi sanay makihalubilo sa ibang tao, kaya nahihirapan siyang makipagkaibigan. At bilang resulta, ay hindi siya kilala sa eskwelahan, kaya madalas siya na mabuli ng cheerleader nila na si Lana Thomas. May nag-iisang matalik na kaibigan si Mia, at nagngangalang Lily Moscovitz. Pareho silang baduy manamit, at lumaki sa hirap. Natitipuhan ni Mia ang isa sa mga popular sa kanilang eskwelahan, na nagngangalang Josh Bryant, na kasintahan naman ni Lana. Isang araw, nagkaroon ng debate sa klase, at ang lahat ay natutuwa nang magsalita si Josh, ngunit nang si Mia na ang magsasalita, ay bigla itong nahiya, na dahilan upang pagtawanan siya, at kaagad siyang lumabas ng classroom, at tuluyang umuwi sa kanilang tahanan. At nang makauwi na si Mia, kaagad na sinabi ng kanyang ina, na gusto daw siyang makita at makausap ng lola niya sa father's side. Nagtaka naman si Mia, dahil magmula pagkabata niya, ay ngayon lang sila naisipang makita ng kanyang lola. Matapos ang eskwela, ay nagtungo si Mia sa address na ibinigay ng nanay niya, at doon ay huminto siya sa napakalaking mansyon, at nang makapasok na siya, ay sinalubong siya ng isang butler, at iginaya sa direksyon papunta sa kanyang lola, na si Clarice Rinaldi, kung saan, nagpakilala ang lola nito, bilang ang nag-iisang reyna ng Genovia, isang maliit na lipunan sa Europa, at ang dahilan, kaya nais nito na makausap si Mia, ay dahil nais niya na sabihin sa kanyang apo, na ang kanyang ama na nakoronahan na, bilang bagong prinsipe ng Genovia, ay wala na. At dahil sa biglaan nitong pagpanaw, ay direktang naipamana lahat nito sa kanyang anak na si Mia, ang lahat ng kayamanan at nasasakupan nito. Noong una ay nginitian lamang ni Mia ang sinabi ng kanyang lola, at inakala na ito ay biro lamang, pero napagtanto niya rin na seryoso ito at hindi nagbibiro. Siya ay tuluyan nang naging isang ganap na prinsesa, na namumuno sa isang kaharian sa Europa. Marahil ay swerte ito para sa iilan, pero dahil na din sa pagkabigla at pagkalito, ay hindi ito sinang-ayunan ni Mia, at tumakbo na lamang paalis sa mansyon ng kanyang lola. Dito kinumpronte ni Mia ang kanyang ina, dahil sa pagtatago nito sa kanya, na ang kanyang ama pala ay nabibilang sa mga kilala, at mararangyang tao ng Europa, at hindi pala nila kailangan maghirap sa buhay, at magtiis ng ganun lang. Pero tinugunan naman ito ng kanyang ina, na nagsasabing, nang naghiwalay sila ng kanyang ama, ay napagdesisyonan nilang dalawa, na ibukod muna si Mia sa ganong buhay, nang sa gayon, ay mamuhay ito ng normal kagaya ng ibang bata. Ayon din sa ina ni Mia, ay nasa plano naman nila na aminin kay Mia ang lahat, sa pagtuntong nito ng 18 years old, pero dahil nga sumakabilang buhay na ang kanyang ama, ay nararapat lamang na siya ang pumalit, sa posisyong naiwan nito. Kinabukasan, ay nag-usap-usap sila ng kanyang ina at lola, tungkol sa kanilang problema. Gusto ng kanyang lola, na ipakilala siya sa buong mundo bilang isang prinsesa, pero bago mangyari iyon, ay kinakailangan niya munang matutong kumilos, na parang isang prinsesa. Tila hindi naman naging pabor si Mia rito, pero dahil na din sa pagpupumilit ng kanyang ina, ay wala na din itong nagawa kundi ang umattend sa kanyang mga princess classes. Kailangan din panatilihin ni Mia, na sikreto ang lahat, kahit sa pinakamatalik pa niyang kaibigan, kaya bago pumasok ng eskwela, ay pinaglaanan pa siya ng kanyang lola, ng isang bodyguard na siyang naghatid naman sa kanya sa eskwela. Sa pag-uwi naman, ay isinakay pa ni Mia ang kanyang kaibigan na si Lily sa limousine niyang sasakyan, pauwi sa bahay nito. Tuwang-tuwa naman si Lily, dahil unang beses niya daw makasakay sa ganoong kamahal na sasakyan. Araw-araw kada matatapos ang eskwela, ay dumidiretso na agad si Mia sa mansyon, kung saan inaaral niyang sumayaw, makipagbagay sa kapwa, at marami pang iba. Dahilan para mawalan na din si Lily at Mia ng oras sa isa't isa, at dahil si Mia lang ang natatanging kaibigan ni Lily, ay ilang araw din itong naging malungkot at mag-isa. Isang araw, ay nagpapunta naman ang lola ni Mia ng isang kilalang stylist para ayusan ang dalaga. Bagamat hindi naging maganda, ang pagpuna nito sa porma at ayos ng dalaga, ay pinuri niya naman ang natural na ganda nito, at matapos lang ang ilang sandali ng total makeover na ginawa kay Mia, ay nagulat ang lahat, sa bagong ayos nito, na malayong-malayo na kaysa sa dati. Kinaumagahan, ay sinundo pa ni Mia ang kanyang best friend na si Lily, at nataon naman, nasasabay din pala ang kuya ni Lily sa pagpasok nila,
Kaya dito hindi naiwasan ni Michael na biglang matigilan, nang makita nito ang bagong ayos ni Mia, tulalang-tulala ito, sa kagandahan ng dalaga. Gayunpaman, ay tila hindi naman nagugustuhan ni Lily ang nangyayaring pagbabago sa kanyang kaibigan, dahil ayon sa kanya, ay tila nagiging kagaya na ito, ng mga babae na madalas bumubuli sa kanila. Ang dalawang magkaibigan, ay nagkaroon ng mainit na diskusyon. Iniisip kasi ni Lily, na darating ang oras at panahon, na isa na si Mia sa mga taong manlalait sa kanya, dahil hindi na sila magkatulad, pero dahil ayaw mawala ni Mia ng isang tunay na kaibigan, ay inamin na niya dito ang katotohanan. Kahit na hindi dapat sabihin, doon na unawaan ni Lily ang lahat-lahat, inakala kasi niya, na walang mabigat na dahilan ang ginagawa ng kanyang kaibigan. Doon na pag-usapan nila, na ilihim ito sa iba hanggat maaari, para na din sa kaligtasan ni Mia. Sa loob ng silid ay inasar pa ni Lana at pinaalis ang suot na sombrero ni Mia. Itinatago kasi ni Mia, ang kanyang bagong ayos na buhok sa kanyang mga kaklase, kaya nang tanggalin niya ang kanyang sombrero, ay talagang namangha ang lahat sa magandang buhok nito. Pagkatapos ng eskwela, ay sinubukan naman ni Michael na imbitahan si Mia, sa isang music convention, kung saan tutugtog siya doon. Bata pa man, ay mahilig na si Michael sa mga instrumento at musika, at nais niya sanang mapanood siya ng natatanging babae na kanyang iniibig. Umoo naman si Mia, pero tila hindi ito sigurado sa kanyang naging sagot, na istorbo pa ang lahat ng bigla-bigla ay kinuyog siya ng mga reporters, kung saan pilit siyang tinatanong ng mga ito, patungkol sa kanyang pagiging isang prinsesa. Nabunyag na sa lahat ang kanyang sikreto, kaya ngayon ay nagkaroon siya ng malaking problema. Sinisisi niya ang lahat sa kanyang kaibigan, na siyang natatanging napagsabihan niya ng kanyang sikreto. Pero si Lily, ay panay ang pagtanggi sa kanya, na hindi niya magagawa ang ganoong bagay. Kinabukasan, ay sumama na ang lola ni Mia sa eskwelahan nila. At doon nalaman nila na ang nagpakalat pala ng lahat, ay ang kanyang stylist, na gustong makilala ng lahat, kaya ibinalita nito sa media na inayusan at pinaganda niya, ang bagong prinsesa ng Genovea, at kinagabihan, ay nagsagawa na ng isang malaking salo-salo ang lola ni Mia, para ipagmalaki at ipakilala na siya nito, sa kanyang mga bisita, na halos mga kilala, at matataas na personalidad sa buong mundo. Naging maayos naman ang lahat, nang biglang aksidenteng nasunog ni Mia sa harap ng hapagkainan, ang kasuotan ng isang panauhin, nang hindi sinasadya. Bukod doon, ay madami pang kapalpakang nagawa si Mia, na ikinakunot naman ang noon ng kanyang lola. Gayunpaman, ay dinaan na lamang ito sa biro at tawanan ng mga bisita. Isang araw pa ang lumipas, isang bakanteng araw para kay Mia, ay nagdesisyon ang lola ni Mia na i-cancel muna ang lahat ng kanyang meetings, para buong araw nitong makasama, at makabanding ang kanyang apo, kung saan namasyal sila sa labas, kumain, at naging masaya sa maghapon. Pagpasok niya kinabukasan, ay madami nang nakaabang sa kanya na mga bata, at kapwa niya estudyante, na nais magpakuha sa kanya ng litrato. Ang dating hindi pinapansin noon, ay siyang hinahangaan at kinaiinggitan ng lahat ngayon, na sa katunayan, maging si Lana, na bumubuli sa kanya noon, ay pinagmamalaking kaibigan di umano nito si Mia, sa harapan ng media. Ang crush naman nito na si Josh, ay inaya si Mia, sa isang beach party na hindi na natanggihan pa ni Mia, dahilan para humingi ito ng tawad kay Michael, dahil hindi na ito makakapunta, sa kanyang music convention. Lubos na nasaktan si Michael ng mga sandaling iyon, na halos maiyak siya sa lungkot, at pagseselos na kanyang nararamdaman. Kinagabihan sa kanilang tahanan, ay nag-usap si Mia at ang kanyang ina. Sinabi nito kay Mia, na si Josh ay hindi naman talaga siya gusto noon pa, at niyaya lamang siya nito ngayon, dahil isa na siyang prinsesa, na hindi gaya dati. Gayunpaman, ay hindi na binigyang halaga pa ni Mia ang sinabi ng kanyang ina. Sa araw ng beach party, ay naging maayos naman ang lahat. Sa simula ay naging masaya, subalit lingid sa kaalaman ni Mia, ay doon pala niya mararanasan ang mapahiya ng sobra. Kinagabihan ay biglang nagsulputan doon ang mga reporters, kung saan naaktuhan ng mga ito si Mia kasama si Josh sa isang kwarto, at sa harapan nga ng lahat, ay biglang hinalikan ni Josh si Mia, na mabilis kinuna ng mga litrato, para sa isang magandang headline sa balita. Matapos iyon ay inuto pa nila na si Mia, na magpalit ng kasuutan, nang biglang tinanggal nila ang tabing ng pwestong pinagpapalitan nito, para makunan si Mia ng mga reporters, na tanging nakabalot lamang ng tuwalya ang katawan, na tiyak magiging isang malaking usapin para sa lahat. Si Mia ay umalis palayo papunta sa kanyang ina, at wala siyang nagawa, kundi ang umiyak na lamang. Kinaumagahan, ay nag-usap ang maglola, doon ay humingi ng tawad si Mia sa kanyang inasal at ginawa,
na kumalat na sa balita at ilang pahayagan gaya ng dyaryo. Inamin din niya sa kanyang lola, at nagtapat na hindi siya nararapat maging isang prinsesa dahil sa kanyang ginawa. Ng mga sandaling iyon, ay hindi naman nagalit ng sobra ang lola ni Mia, bagkus inimbitahan pa rin niya ito, sa gaganapin niyang ball, at pwede di umano nitong imbitahan ang lahat, ng kaibigang nais niya, maliban lamang sa Josh na iyon. Pagpasok ni Mia sa eskwela, ay nag-sorry agad ito sa kanyang kaibigan na si Lily, dahil sa nagawang pagsisi dito noong nagdaang mga araw. Matapos mag-usap, at tuluyang magkaayos ang magkaibigan, ay inimbitahan na ito ni Mia sa gaganaping ball, na isinagawa ng kanyang lola. Matapos iyon, ay kay Michael naman ito humingi ng tawad, dahil sa hindi nito pagpunta sa music convention, kagaya ng kanyang naipangako. Kaya inimbitahan naman ito ni Mia, na maging partner niya sa ball, pero tinanggihan na ito ni Michael, dahil na din masama pa ang loob nito sa nangyari. Pinalipas na muna ni Mia ang nararamdaman ni Michael, ngunit ng mga sandaling iyon ay hindi na ito namilit pa. Kinabukasan naman sa eskwela, habang kumakain si Mia, kasabay ang isa niyang lalaking kaklase, ay nang asar at nagparinig na naman sila na sa kanya, hanggang sa hindi na niya ito matiis pa, kaya ipinunas niya at ikinalat ang kinakain niyang ice cream sa damit nito, at ipinahiya ito sa harapan ng lahat. Sa kanyang pag-uwi, ay pinaplano na nilang maglola ang lahat ng gaganapin sa ball, at napag-isipan nila, na magkaroon si Mia ng isang speech, na may kinalaman sa pagpapakilala nito ng kanyang sarili, bilang ang bagong kokoronahang prinsesa ng Genovea. Matapos iyon, ay iniabot pa dito ng kanyang lola, ang isang pulang diary, na iniwan ng kanyang ama para sa kanya, na para sa kanyang ika-16 na kaarawan. Kaya humabol siya sa ball, sa kalagitnaan ng malakas na pag-ulan, kung saan tumirik pa ang kanyang sasakyan. Si Michael naman, nang makita ang cake na palihim palang binili ni Mia para sa kanya, na may nakasulat na I am sorry, ay nagdesisyon ito na magmadaling magpunta sa ginaganap na ball. Buti na lamang, at nakontak agad ni Mia ang bodyguard niya, na dahilan para masundo siya nito papunta sa ball, at dahil sa late nga siya dahil sa mga nangyari, ay dun naabutan niya ang kanyang lola, na siya nang gumagawa ng kanyang speech para sa lahat. Kung saan kahit nabasang-basa ang damit niya, at hindi nakaayos, ay hinayaan nito si Mia na magsalita, sa harapan ng lahat ng bisita. Noong una, ay nahihiya pa si Mia, pero nang maalala niya ang mga bagay, na sinabi ng kanyang ama, ay doon lamang siya nagkaroon ng lakas ng loob para magsalita, dito buong puso, at tapat siyang nagsabi ng totoo sa lahat, at ipinakilala niya ang kanyang sarili, bilang bagong prinsesa ng Genovea, at doon ay masayang pinalakpakan siya ng lahat. Hindi maipaliwanag ng kanyang lola, nanay, at kaibigan, ang saya na kanilang nararamdaman para kay Mia. Doon ay isinuot na ng kanyang lola ang korona sa kanya, bilang tanda ng kanyang katayuan. Doon nagpatuloy na muli ang kasiyahan, nagsayawan ang lahat, at ang lahat ay talagang nag-enjoy. Pero sa isang banda, ay lumayo si Mia at Michael sa eksena. Sa isang lugar, ay umamin si Michael at Mia sa nararamdaman nila sa isa't isa, at dun unang nagdampi ang kanilang mga labi. Ilang araw pa ang lumipas, ay nasa biyahe na papuntang Europa si Mia, para gampanan ang kanyang tungkulin sa kanyang nasasakupan. Kasama niya naman sa pag-alis ang kanyang ina, at lola. Si Lily at Michael naman ay nangakong dadalaw na lamang sa kanya ng madalas, at gagawa ng paraan para makasunod sa kanya doon, pagkatapos ng kanilang pag-aaral, at sa dulo ng pelikula, ay ipinakita ang tanawin, ng napakagandang kaharian ng Genovea. Ano ang masasabi niyo sa kwentong ito? Ang lahat ay nangangarap, maging isang prinsesa o prinsipe, isang pangarap, na sa panaginip lamang natin makakamit ika nga, pero ang pangarap, ay pwedeng matupad ng hindi mo inaasahan, maaaring hindi gaya ng inaasahan mo, pero walang masama na umasang magbabago din para sa'yo ang lahat. Sana ay nagustuhan niyo ang kwentong ito. Maraming salamat kaibigan.